Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ating update para kay Bagyong Egay. Si Bagyong Egay ay bahagyang lumakas dahil sa nag-ipon siya ito ng energy habang ito'y nasa karagatan. Ngayon, ang lakas ng hangin ng bagyo malapit sa gitna nito ay nasa 110 km per hour. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay nasa 135 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 560 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Ang pagkilos nito ay inaasahan po natin sa direksyong west-northwest sa mabagal na 10 kilometers per hour. Samantala, patuloy niyang hinihila ang southwest monsoon o habagat. Itong habagat ay nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At narito ang forecast track ng Bagyong Egay. Inyo makikita na generally northwestward ang inaasahan po nating tatahakin ni Bagyong Egay. Sa susunod na 12 oras, inaasahan po natin na ang magiging track ng Bagyong Egay ay west-northwest o westward. At most of the forecast period nito ay yung sentro ng Bagyong Egay ay mananatiling sa dagat. At hindi po, may posibilidad po na ang sentro ng bagyo ay maaaring lumapit o mag-landfall sa extreme northern Luzon. Inaasahan po natin na sa Wednesday, yung sentro ng bagyo ay nasa o malapit sa extreme northern Luzon. Yung track po natin na generally northwestward, may posibilidad pa rin ng magbago ang track nito from northwestward to westward o pakanluran ng ang galaw ng bagyo. Sa susunod na 24 oras, inaasahan pa rin natin ang Bagyong Egay ay magiging typhoon. Yung magiging super typhoon ay posible po sa darating ng Martes. Yung rapid intensification, yung mabilis ang paglakas ng bagyo ay inasa po natin yan within 72 hours. Kapag ang Bagyong Egay ay nag-interact sa kalupaan, lalo po sa Batanes area at sa Taiwan, inaasahan po natin ng bahagyang hihina ang bagyo bago lumabas ng PAR. Ngayon, may mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang mga lugar po na sa ilalim nito ay ang eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Eastern Samar, at ang eastern portion ng Northern Samar. So ang mga lugar po nito ay makakaranas po ng mga maulan at may kasamang pagbugso ng hangin. So ngayong araw, may inaasahan po tayong malalakas na pag-ulan. 50 to 100 millimeters, ibig sabihin, may inaasahan po tayong moderate to heavy rains sa Catanduanes. Bukas, may inaasahan po tayo na heavy to intense na pag-ulan, equivalent po na 100 to 200 millimeters sa Catanduanes. Bukas, may inaasahan ring moderate to heavy rains o equivalent ng 50 to 100 millimeters sa Cagayan, eastern section ng Isabela, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. At pagdating po ng Martes, mas malakas na pag-ulan, inaasahan po natin intense to torrential na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Heavy to intense ang pag-ulan, inaasahan po natin sa araw ng Martes sa Apayao, Abra, nalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at yung nalabing bahagi ng Cagayan. Moderate to heavy rains na pag-ulan sa Pangasinan, Isabela, at yung nalabing bahagi ng Cordillera. Sa ibang bahagi ng ating bansa,
may inaasahan pa rin tayo mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, hanggang sa kuminsan may malakas na pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon sa Palawan at sa Western Visayas. Sa mga nabanggit na lugar ay may posibilidad po na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya para po sa mga kababayan po natin na alamin po ang ligtas na lugar, mag-ingat po tayo sa mga inaasahan po nating mga pag-ulan, dulot ng bagyo at ang habagat. Sa lugar po na sa ilalim ng wind signal number 1, ang minimal to minor impacts lamang po ang inaasahan sa mga lugar nito. At sa nanatili pa rin o may posibilidad pa rin mag-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal number 3 o 4 base sa ating forecast track, lalo na po sa may extreme northern zone. Pero, hindi natin isinasantabi na kapag ito'y magbagong direksyon na sinabi ko kanina, pakanluran o westward, so hindi lamang sa extreme northern Luzon na maaring nasa ilalim ng signal number 3, sa ibang lugar sa Luzon ay maaari po na nasa ilalim ng signal number 3 o 4 kapag ang track ng bagyo ay magbago or kumilos itong pakanluran sa bansa. Yung dulot ng southwest monsoon, may inaasang po tayong malakas o pamisa-misang malakas na hangin. Lalo maranasan niya sa mga coastal areas at sa mga matataas na lugar. Ngayon, may malalakas na hangin dulot ng habagat sa Mimaropa, Visayas at sa northern portion ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dulot ng habagat sa Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at sa northern portion ng Northern Mindanao at Caraga. Sa araw ng Martes, halos buong Luzon at Visayas ang makakaranas ng malakas na hangin dahil sa habagat, northern portion ng Zamboanga Peninsula at ganoon din po sa Dinagat Islands. So ngayong araw, meron tayong gale warning. Yung kulay pula po, yan po yung nasa gale warning. So may inaasahan pa rin tayo na matataas ng alon kung saan aabot ng 4.5 meters. So ang mga lugar po na sila ng gale warning ay sa eastern coast ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern Samar, eastern coast ng Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bocas Grande Island at Dinagat Island. Samantala, yung pong mga baybaying dagat, yung kulay dilaw, na hindi na sa ilalim ng gale warning, ay makakaranas din ng maalon na karagatan, kung saan ang taas ng alon aabot ng 4 meters. So, ibig sabihin po, mag-ingat po tayo, o wag muna po malaot nating mga kabayan, lalo po yung nasa ilalim ng gale warning. Dahil po, mataas pong alon na kung saan aabot ng 4.5 meters. Maaari pong bukas na itong buong eastern seaboard ng bansa ay maaari po nasa ilalim ng gale warning. So yan po ang ating update sa ating lagay na panahon. Ang susunod po nating press briefing bukas po ng umaga around 5 o'clock ng umaga. Maraming pong salamat.